Good morning! Good morning. Okay, isa pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa opportunity na pinagkakaloon sa atin to study His Word. At napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito sapagkat mga bagay po na ating pag-uusapan ay tungkol po sa ating family. Ano po? So, sa ating pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating mga Bibles sa Ephesians chapter 5 at basahin po natin ang sagot-sagutan ang verses 22 hanggang 33. Okay? Pinili ko po ang basa na magsitindig at basahin po natin ito sa sagot-sagutan. Okay? Hindi natin na mga ladies ang magsimula and then after that ay mga lalaki ang sasagot. Okay? Ready? Ladies, begin. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church, and gave himself up for her. To be carefully cleansing her by the washing with water of the word. And to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does for the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother, and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a common mystery, but I am talking about Christ and the church. Together. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng salita, tayo po'y manalangin. Lord, tulungan mo kami na Panginoon na ang salitang ito namin pag-aaralan ay maging tunod sa mga struggles ng family sa bawat araw ng buhay namin. Panginoon, salamat sapagkat may instruction ka na dapat namin sundin para maging maayos, maging matatag ang amin pong mga family. Sa aming pag-aaralan ngayon, buksan mo po ang puso't isipan namin upang amin itong maunawaan, ito po Panginoon ay aming maisagawa. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso upang marinig namin at may sagawa namin ang gusto. Tulungan mo yung lingkod na may bahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Nakakunta na po kayong lahat. Noong mga nagdaang mga linggo, lagi ko pinapakita sa inyo mga iba-ibang mga pictures. Ano po? At ganyan po ulit ang gagawin ko ngayong umaga. Ano po? Magpapakita po ulit ako ng mga pictures para makita ninyo, ma-observe ninyo ano ang mga kahulugan ng mga larawang ito. Kung meron po kayong 10 million pesos sa inyong bank account at wala kayong bahay, ano ang inyong ipapagawang bahay? No? Ganitong klase na this is worth 1 million or ito na worth 100,000. 100,000 na lang. Okay? Pero in reality, kung meron kang ganun kalaking pera, syempre, ang ipapatayo mong bahay, yung matibay. Di ba? Kasi, kahit na makatipid tayo dito sa bahay kubong ito, no, pag dumaan ang bagyo, lalo na dito sa Pilipinas, no, daanan ng bagyo, pagka dumaan ang signal number 3, ano mangyayari dito sa 50,000? Di ba? Or sa 100,000 na worth na bahay. Di ba? Pagka meron kang ganun malaking pera, mag-i-invest ka talaga sa magandang materyales. No? Hindi mga mahihitang klase. No? Sapagkat pagdating ng bagyo, magiging matibay yung bahay mo, hindi mawawasak. Di ba? Okay, so pagka meron tayong ganyang pera, siyempre ito ang ating gagawin o ipapagawa. Ngayon, ano kaya ang problema ng daang ito
No? Na pagkatapos umulan, no, lumakas ang bagyo, bumaha, ay ganito ang nangyari. Ano kaya naging problema niya? Gobyerno? Corruption? It What? looks like after wet month, wet season. Okay, that's right. So, substandard ng ginamit. No? Tinipid. May nadali. No? At pinagkapirahan, pinagkakitaan. Kaya nasira agad. So what is my point this morning? Mga kapatid, alam niyo ba, many times, no, whether we admit it or not, the picture of our family is like those pictures. Okay? Laging substandard. Laging minamadali. Laging tinitipid. No? Kaya pag dumating ang storms of life, no? Storms sa buhay natin, madaling masira, madaling magbutas-butas. Di po ba? But, kung ganito po ang gagawin natin no, sa ating pong family, kahit na dumating ang mga bagyo, kahit na may signal number 5, no, sa Hong Kong may signal number 5, no? Parang nag-signal number 5 na dito sa atin. 7. Ang family will stand. No? The family will remain strong. Alam niyo po mga kapatid, ngayon pong buwan na ito pinag-uusapan natin ang family matters, no? Or kahalagahan ng pamilya o mga bagay-bagay about family. At ang goal po, ang panalangin natin as we study about the family is that our family will be stronger, no? And better, and we will enjoy, no? Itong ating pong mga family. Kung sa panahon ngayon, parang nakaranas tayo ng mga depression or stress sa ating pong family. Nawa, ang salita ng Panginoon will comfort us, will give us direction, no? Magkaroon tayo ng proper perspective, no? Para mangyari kung anong purpose ng Panginoon. Bakit siya, no? Bakit niya itinayo ang family? Okay? Tandaan po natin, family is not the idea of anyone. The idea of this is from God. No? Kaya kung magkaroon ng problema, magkaroon ng issue, you go to the builder of it. Okay? So last week, napag-usapan natin, let God build your house. No? Sa Bible, pagka binanggit ang house, meron laging dalawang meaning. It is literal and figurative. Okay? Pagka binanggit yung house, yung pagpapagawa ng literal na bahay, at ang context nito ay yung pagpapatayo ni King Solomon ng temple. At ang pangalawa, figuratively, ito yung iyong family. No? As I've said, since ang Panginoon ang may idea ng family, no? At ang pinag-uusapan, basta nilagay dyan yung house, you build your house, ang ibig sabihin nun ay ang Panginoon. At mga kapatid, kung gusto natin maging matibay, maging maayos ang ating family, let God build your house. Allow Him. No? Alamin natin ano ba ang instruction ng Panginoon kung tayo ay magbubuo ng ating family. At kung halimbawa may problema tayo sa family, no? Again, let's go back to the Lord because He will restore our house. Okay? Ngayon po umaga, pag-usapan natin the rules and roles of husbands and wives. Okay? Kung siguro, kung may number 1 na dapat ayusin sa family, it is the mother and the father or the couple. Okay? So, ano po ang rules and roles? Ano ang mga rules? Hindi lang batas eh. Patakaran. Patakaran at saka mga bahagi ng, or tungkulin, tama, ng asawang lalaki at saka ng asawang babae. At mga kapatid, let us pray that ito po ay couple lang eh, kundi ito po ay applicable din po sa singles. Okay? So, ibabalikan natin ang Ephesians chapter 5. Ang context po nitong verses 22 to 33, ito po ang context. Okay? Kung babasahin niyo po ang buong chapter 5, ang tinuturo po dito ni Apostol Pablo
ay kung paano mamumuhay ang isang follower ng Panginoon. Okay? Paano siya mamumuhay? Kung natin kung babasahin ang book of Ephesians, yung chapters 1 to 3, ang tinuturo po doon ay paano ka magiging Kristiyano. Okay? Bakit ka iniligtas ni Christ? Yun po makikita nyo sa verses or sa chapters 1 to 3. Pero pagdating po ng chapters 4 to 6, ang tinuturo naman doon ay paano ka mabubuhay bilang isang Kristiyano. At sa bahagi pong ito, ang pinag-uusapan po dito is about relationships. And for you to have a better, or the best experience about relationship, you need to be filled with the Holy Spirit. At magpupuspos ka lang ng banal na Espiritu when Jesus is in your heart. Okay? At ang mga susunod na po na mangyayari when you are filled with the Holy Spirit, sa verse 19, you will speak to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Mga kapatid, ito po ang may experience natin when we are filled with the Holy Spirit. And then dito po sa verse 17, ang sabi dito ni Apostol Pablo, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ngayon kayo ay mga tagasunod na ni Kristo. Ngayon kayo ay mga Kristiyano na. Sabi lang, don't get drunk on wine. Sa pakita mga Ephesian people noon, talagang nature na nila. Talagang habit na nila yung mag-inom o maglasing. Siguro, hindi tayo nagkakalayo yung mga Pilipino. Nung ako po ay nag-aral sa AMA Learning Center, ako ay 28 years old. Yung mga klase ko ay 16 years old. Kaya tawag nila sa akin, sir, akala nila teacher ako. Pero estudyante lang ako. Nag-aral ako ng computer. Paano magkaroon ako ng kahit konting alam sa computer. At alam niyo ang natutunan ko? Paano mag-email. Sa 2 years. Pero anyway, ito mga kaklase ko. Ito yung mga Nagkarlan. Ano yung sunod sa Nagkarlan? Lilid. Yan. Okay? Nagtataka ako. Every after classes namin, halika, punta kayo sa amin. So punta kami doon. May 6 kami mga lalaki, tapos 10 yung mga babae. Yung mga kaklase. So sama naman ako sa kanila. Sama ako sa bahay nila sa Nagkarlan. At nagtaka ako, nakapaikot kami. Mamaya naglabas na ng lambanog yung isa. At lahat ay tumatagay sa folks. Ako hindi ako pwede dyan, ha. Coke lang ako sa alikong gano'n. Hindi ko alam na gagawin natin. Akala ko may pag-uusapan na tayo. Pero grabe, yung mga kabataang babae, 16 years old, talagang ang lakas uminom. Tapos nabitin sila sa lambanog. Dinagdagan pa nila ng 3 red horse. So hindi ko alam kung bakit gusto nila yun. Malakas daw sumipa ang red horse. Hindi ko alam. But, sabi dito, pagka ikaw ay tagasunod na ni Kristo, dapat ay hindi ka umiinom. Bakit? Because it will always lead to debauchery. Ano ibig sabihin ng debauchery? Kasamaan. Kahalayan. Okay? Madalas, maraming nangyayari na masama kaysa mapabuti. May kilala ba kayo na pag umiinom, tumatalino? Ako may kakilala, pagkalasing, ang galing mag-English. May kakilala ako nun. Kapitbahay natin. Pero pagkahulat ka, wala, hindi mo makausap. Diba? Pero madalas, ang naalala ko dun sa kakilala ko na magaling mag-English, madalas napapaawa. Madalas nag-aaway sila ng asawa niya dahil gumastos na naman. Diba? Ito po yung gawain na luging-lugi ka kahit saan daanin. Kaya sabi ng Apostol Pablo,
Yamang ikaw ay tagasunod na ni Kristo, dapat iniiwasan mo na ito. Dapat hindi ka na mapuspos ng alak. No? Dapat ang mga kapuspos sa iyo ay ang banal na Espiritu. Sapagkat pagkapuspos ka ng banal na Espiritu, ito ang mangyayari sa iyo. Okay, and then pagdating po sa verse 22, pagpuspos ka ng banal na Espiritu, okay? Sa mga asawang babae, no? At sa mga lalaki, ganito po ang mangyayari. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ang ating pong pag-usapan ay I believe ilang beses nating napakinggan, no? Sa marami sa atin. Marami sa ilan sa atin, bago po ito. No? Pero, every time na pinag-uusapan ito, ito ang aking napapansin. No? Parang ito ay iniiwas-iwasan ng topic. No? Itong role ng babae at saka role ng babae. Ng lalaki. No? Sapagkat marami yata ang marami yata ang pinakamaan. No? Pero mga kapatid, mas mabuti pa na tamaan tayo ng tamang katuruan ng Panginoon kaysa ang masalo natin ay inahin. Di po ba? Okay? So, meron po tayong una na i-discuss, no? Tungkol sa role ng husbands and wives. Again, kaya marami pong problema ang married life sapagkat nalilimutan natin ang instruction ng Panginoon sa atin. No? Sabi nga ng isang counselor, meron kang isang bagay dapat na nasa sayo. No? To keep your marriage life or to keep the family happy and strong. At yung bagay na yun ang tinuturo ng Panginoon. Dito lang natin sa Bible makikita. Hindi mo yan makikita sa ibang mga books. No? Hindi mo yan mapapakinggan kay Dr. Love. Kilala mo si Dr. Love? No? Yung magaling na counselor sa radyo. No? Siguro mo one time makinig doon, nagagalit din siya. Nagbumura din siya. Sabi ko, hindi pwede ito. No? Pang lang ito. Pang ibang dimension. No? Pero mga kapatid, kung gusto ninyo na makita yung paraan for the family, for the married life or marriage life to be stronger and better, balik tayo sa salita ng Diyos. No? Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ang author ng marriage or family. Okay po? So, ang una, the submission of the wives. Okay? So, ito ay para sa mga kababaihan. Okay, tanggalin ninyo yung inyong mga alasan ninyo ang inyong mga pandinig. Pero guys, mga kalalakihan, pakinggan nyo rin ito para mas maunawaan natin. Okay. Ang una, na gusto kong makita natin, the basics of submission. Ano ba ang kahulugan? Ano ba ang dahilan? Bakit ito ang utos ng Panginoon sa mga wives? No? Okay? So ito po ay para sa mga wives, sa mga gustong maging wife, no? Okay? Ang sabi po ni Britt Mooney of BibleStudyTools.com, basahin nga po natin. Ready? Begin. The biblical definition of submission involves willingly yielding to the authority, guidance, or will of another, acting with humility and respect. Scriptural submission doesn't imply inequality or slavery, but rather a willingness to align ourselves with God's order and purpose. Okay, mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng submission. No? Pansinin niyo yung word na willingly yielding. Okay? Ito ay taos sa puso. No? Hindi ito pinipuwersa. No? At ito, husbands. Okay? Tandaan natin, itong utos na ito ay ang nag-utos dito ay ang Diyos, hindi tayo, mga husbands. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa mga wives natin, oy, mag-submit ka sa akin. At hindi mo pwedeng sabihin na, hindi mo pwedeng silang pwersahin. Sapagkat yung tunay na submission sa Bible, it is willing, through willingness or voluntary ang kanilang pagsasubmit. Okay? Saan? To the authority, guidance, or will of another, acting with humility and respect.
Okay? Scripture submission doesn't imply inequality or slavery. Ito ang dahilan kung bakit ayaw pakinggan ito. No? Ayaw itong pag-aralan, especially kung ituturo mo ito sa mundo, no? O sa sanlibutan. Because they thought submission is parang weakness or inequality. Okay? Pero, kung titingnan po natin itong definition na ito, ay makikita po natin na hindi dito ini-imply ang inequality. Hindi dahil sa kaya magsasabit ang mga babae, dahil mas mababa ang kanilang kalidad, no, sa mga lalaki. Kaya sila ang nasa submission part. Okay? At ito nga, hindi rin ito nangangahulugan na pwede mong gawing slave ang mga babae na kahit anong gusto mong ipagawa, kahit patalunin mo sa building, kailangan susunod. Hindi po. Ano po ang context nito, mga kapatid? Sapagkat noon pong panahon ni Apostol Pablo, ay iba ang tingin ng mundo sa mga kababaihan. Okay? I'm sure na share ko na ito po sa inyo, no, yung tingin ng mga tao noon. No? Talagang merong discrepancy, no, noon po unang panahon. Na mga babae noon ay hindi pwedeng bumoto, hindi pwedeng maging saksi, no, pagka may kaso. Okay? Ang kanilang tanging role ay yun, maging maging nanay. No? Yun lang ang role nila. Kaya 14 to 16 years old nila, asawa na ang mga kababaihan. Okay? At yun nga, kahit anong ipagawa ng lalaki, dapat gawin, hindi pwedeng tatanggi ang mga kababaihan. Kaya dito po, ito ay bagong katuruan ito ni Apostol Pablo sa mga Ephesian believers. Na meron palang role ang babae, no, sa family. Ito pala ang role. No? You have to submit and it should be willing. They should be willing, no, to do it. No? And they have to do it with humility and respect. Okay? So yun pong ibig sabihin ng submission. Sa Luke chapter 22 verse 42, basahin na po natin ito. Ready? Begin. Saying, Father, if you are willing, remove this stuff from me. Yet not my will, but yours be done. Ang Panginoong Jesucristo po ay nagpakita ng halimbawa ng submission. Okay? At yung definition natin kanina ay makikita natin sa attitude ng Panginoong Jesucristo. Kung ating po titingnan ang context itong Luke chapter 22 verse 42, ito po yung gabi na hinuli ang Panginoon para patayin. No? At bago siya hulihin, siya ay nanalangin ng 3 beses sa Panginoon. At ito ang laman ng kanyang prayer. Father, if you are willing, remove this stuff from me. No? Kung willing ka, Panginoon, huwag mo na akong padaanin sa ganitong kaparusahan. No? Pero ano sabi niya? Yet not my will, but yours be done. Okay? He submitted to God's will. So, ano po ang makikita natin? Ang una po na manifestation ng submission is respect. Respect. You have to respect your husband. No? Ano ba ibig sabihin ng respect? Ang ibig sabihin ng respect is you trust your husband, especially sa mga decision making. No? Alam niyo kung bakit nagkakatulong, no, sa family? No? Pagka yung babae, walang kabilib-bilib sa kanyang asawa. No? Ang nasa isip ko kasi, bakit kaya pinakasalan pa nito? Kung wala kang kabilib-bilib dyan. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid. Kung gusto nyo maging maayos ang inyong family, you have to respect. You have to trust your husband, no, sa mga gagawin niya, sa mga plano niya sa buhay. Okay? So, sa mga wives dito, do you respect your husband? No? Sa mga decision makings natin, no? Hindi ka ba kumontra? O kaya may planong iba? Kasi the moment na nawala ito, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, magkakagulo kayo. Mahihirapan kayo. Okay? And then ang pangalawa, you have to please your husband. No? Ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, not my will, but yours be done. No?
the Lord Jesus Christ respected the will of the Father. No? And the Lord did that to please the Father. No? Para matuwa ang Ama. Okay? So mga kapatid, po nga umaga, ito po ang isang paraan ng ating pag-express ng ating pong submission sa ating pong asawa. No? Kaya tayo magsasabi, we want to please Him. Yung matuwa siya sa ating pong action. No? Yung matuwa siya because you are supporting Him. Diba? Sa lahat ng mga plano, sa lahat ng mga gagawin. Okay? And then ang pangatlo, appreciate. No? Appreciate. Do you appreciate your husbands? No? Natutuwa ka ba o nagpapasalamat ka ba? No? Kahit na maalat, hindi masarap yung yung luto o kaya hindi maganda yung pagkagawa nung isang bagay na pinapagawa mo. Pero alam nyo, napakahalaga ang appreciation. No? Sa isang pagsasama. The moment na mawala itong tatlong ito, magkakaproblema ko ang ating po pagsasama. When I say appreciate also your husband is, huwag din namang ipahiya ang inyong mga asawa in public. Nakakapaninig na ba kayo ng ganun? No? Kaya meron akong kakilala, very close sa akin. Kahit sino makausap niya, no? Sinasabi niya yung problema sa asawa niya, ng lalaki. No? Kaya talagang yung buong barangay, alam ko anong problema ng asawa, lalaki. So nakakahiya yun, ano? Kaya anong ina-expect mo doon? No? Magiging maayos kaya yung kanilang pagsasama. Kung halimbawa, itong lalaking ito, mga kapitbahay, sabihin nung kapitbahay, uy, ganun ka pala, no? So, paano mo nalaman yan? No? Kasama mo, lagi nagkikwento eh. In public, mga kapatid, let us pray, na talagang hindi lamang mo siya i-appreciate personally, hindi publicly i-appreciate mo rin siya. Ipakita mo yung mga mabubuti na kanyang ginagawa. Okay? And I think, yun ang kulang po sa atin lahat. Okay? Yung appreciation. Lalo na kung sanay kayo sa pamilya na walang appreciation. No, alam niyo sa family namin, naikwento ko nito sa inyo noon. Kaming tatlong magkakapatid na nahuli, ay kinausap ng tatay ko, kumuha siya ng 2 na coins. Daming coins. At ang sabi niya, titignan ko kung sino ang nag-aaral sa inyong tatlo. Ako, yung kambal ko, at saka yung bunso. So sabi ko, ano pong gagawin nyo? May itatanong ako sa inyo. History. Sabi ko, sige nga. So, ang tanong niya, what is the capital of the Philippines? Sabi ko, ano ba naman tanong yan sa isip-isip ko lang? Sabi ko, Manila. Tapos nagulat siya. Alam mo yun? Alam mo yun? Sabi ko, bakit? Napakasimple po na pinag-aaralan namin. Sabi niya, sa dami ng tinanong ko doon sa bukid, wala nakasagot kung ano capital ng Philippines. Sabi ko talaga, in short, alam niyo po, basta makakasagot ako, or kung sino man na makakasagot, bibigyan niya ng coins. In short, ako nakaubos ng coins. Ano yung sabi ng tatay ko? Talaga? Nag-aaral ka pala? Sabi ko na sa isip ko, saan mo na-appreciate ng naman tatay ko? Siguro kung sinabi niya ako ng tatay ko, ang galing mo naman, anak, baka nag-valedictorian ako nung nung science. Kaya number 33 lang ako. Anyway, my point is, alam niyo po nakakatulong ang appreciation. Pero huwag naman yung bola. Ramdam natin kung nagbobola ang isang tao, di ba? Pero napakahalaga po ng appreciation, especially if the wife will appreciate her husband. Okay? So yan po ang mga basics na gusto ko pong maintindihan ng bawat isa, lalo dito ng mga wives. No? Pagdating po sa submission. No? You need to respect, you need to please, and you need to appreciate. Okay? Ang sunod, the basis of our submission.
or the wife's submission? Anong basihan? Or what is the motivation? Bakit ko gagawin ito? No? Hindi ba papahirap ito? Sa atin? Hindi ba parusa ito? Okay. Balikan natin itong Ephesians chapter 22 verse 30. Sabi niya, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife. Okay, gusto kong pansinin niyo itong dalawang phrases na ito. As you do to the Lord. Ang ibig sabihin daw po nung you do to the Lord, as you serve the Lord. Okay. So, anong ibig sabihin? Kasi minsan, ito, naiintindihan ko naman talaga mga wives dito. Sometimes, ang hirap mag-submit talaga o sumunod. Pagka yung husband ay walang kadiskades-kake sa buhay. Parang, saan tayo pupunta? Ikaw, bahala ka. Saan tayo kakain? Ikaw, kung saan mo gusto. No? Di ba nakaka-inis minsan din sa mga ladies? Di ba parang mas maganda kung halimbawa, saan tayo kakain? Dito tayo kumain, masarap dito. Tapos pagka pumunta kayo doon, ang sarap na. Di ba? Or you feel secure every time na kasama mo yung tao o yung husband. Ito ba? Pero, ito, gusto ko rin ipakita sa atin. No one is perfect. Lahat ng mga tao, kahit siya pinakamagandang lalaki, pinakapabait, pinaka-ideal husband, may imperfections po yan. Kaya, mga kapatid, lalo na sa mga wives dito, you submit because you are serving the Lord. Okay? Not because kasubmit-submit ang ugali ng iyong asawa. But you do it for the Lord. Kung mga hindi ka nagsasabit sa asawa, hindi nagsasabit ka sa Panginoon. Okay? Nakuha niyo po ako. And then, ito po, itong pangalawang phrase, for the husband is the head of the wife. You respect his position in the family. The position in the family of the husband, he is the head. Tapos naging the head. Ano ang ibig sabihin nun? No? Ang ibig sabihin ng head, this is the source of all movements. Okay, no? Subukan putulin ang ulo ng ng isang hayop, putulin ninyo. Mawawalan na ng tamang pagkilos. Sapagkat ang brain or ang ulo ang nagdidikta kung anong movements ang gagawin ng katawan. Okay? Kaya nga sabi ng iba, ang lalaki ang ulo, ang babae ang leeg. Ang leeg ang nagpapagalaw sa ulo. Hindi po ganun. Kundi, ang ibig pong sabihin, we have to respect the position of the husband. Alam niyo kung hindi niyo po ito alam, at hindi po natin ito susundin, magkakaroon tayo ng malaking problema sa ating po pagsasama, sa ating po relationship, sa ating po the husband, ang kanyang function, okay? Kanyang function is the head. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng movements sa buong katawan. At ganoon din po sa family. Okay? Sa mga decision makings, sa mga plannings, dapat tayo mga husbands mag-step up talaga tayo. Okay? Alam niyo ba kung bakit hindi kami nagpakasal ng asawa ko nung 25 years old today? Dapat yung plano namin. Kasi lagi yung tinatanong, ano ba plano mo? Sabi ko, hindi ko alam. Ayun. So, nung 35 na, after 10 years, tinanong mo ba ulit ako? Hindi na, Sinabi ng Diyos. ang Diyos na nanligaw para sa kanya for me. Pero yun po, since we are the head, dapat tayo mga kalalakihan, dapat ay tayo ang nagpa-plan ng mga bagay-bagay. Support po itong ating mga wives. Okay? So, yan po ang basis ng bakit kayo magsasubmit. To express, or the manifestation is, because you want to serve the Lord. And then, pangalawa, because of the position of the husband. Okay? He is the head of the family and head of the wife. Okay?
Ang pang-apat, ang pangatlo, the boundaries of submission. Ayan. Siguro interesado kayo dito. Hanggang saan ka lang pwedeng magpasakop sa iyong asawa? Okay, tingnan po natin. Sabi yan, submit yourselves to your own husbands. Okay, ang point ko dito, itong submission na ito ay para lang sa sarili mong asawa. Noon kasi, noong unang panahon, lahat ng ang kalakaran, lahat ng babae magpapasakop sa lahat ng lalaki. Nakuha niyo po ako? So, kung halimbawa, sabihin ng isang lalaki, massage mo naman ako. Pag sinabi ng isang lalaki, ako rin. Sinabi ng isang, ako din. So, lahat na. Pero yung pagmamassage sa'yo, sa asawa mo lang ginagawa. Pero pag sinabi ng lalaki na, dapat gawin mo rin sa akin. Ganun po ang practice mo. Kaya inayos po ni Apostol Pablo, you need to submit only to your own husband. Hindi sa lahat ng lalaki. Nakuha niyo po ako? Okay? So yun ang restriction ng submission. Hindi sa lahat. So kung meron isang tao na hindi mo mag-asawa na nagbibibad ng submission, pwede mo siya hindi submit. Hindi ka pwede kang hindi mag-submit. No? Parang halimbawa, pag sinabi ko dito, mga babae, mag-submit kayo sa amin, ha? O anong sabihin namin, ha? Hindi po. Husbands na ang pwede mag-demand dun sa kanyang asawa. Kaya po ako? And then, ang pangalawa, to the Lord. Okay? Anong ibig sabihin nun? Dapat ang susundin mo lang ay lahat ng mga bagay na according sa Panginoon. Ano po ang ibig sabihin? Kung yung iniuutos sa iyo ng iyong asawa o gustong gawin ninyo ng inyong asawa ay taliwas sa sinasabi ng Biblia, then hindi mo dapat sabihin. Halimbawa, magnakaw tayo mamaya. Nakawin natin yung manok. Wala tayong ulam ngayon, nakawin natin yung manok ng kapitbahay. Okay? Or ganito, dito sa relationship natin, walang masyadong dito, rules. Kung gusto mong magbabae o kaya kung gusto mong malalaki, okay lang. Hindi po din. So yun yung mga bagay na gusto ko ipakita dito ng boundaries ng submission. Pagka ang iniutos na sa atin ay hindi na naaayon sa salita ng Diyos, then you have the authority to say no. Okay? Pwede kayong magsabi na no. Kasi ang iniutos lang dito ng Panginoon ay in the sphere of the Lord. Okay. So, kung makikita nyo itong verse 24, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Oh, paano yan? Ibig sabihin walang boundary. Ang ibig sabihin po ng everything dyan ay yung lahat na naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Okay? Hindi yung sa lahat ng bagay, masama man, no? O ikamamatay mo man, no? Ay susundin. Hindi po. Kundi yung lamang naaayon sa sinasabi ng Biblia. At mararamdaman niyo naman po ito pagka ito ay kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, bago po iwan itong bahaging ito po ang gusto ko pong sabihin sa bawat isa. Lalo na sa mga wives at nagpaplanong maging wife. Ang utos na ito ay hindi ginawa ng Panginoon para parusahan din. No? Hindi para saktan lang o pahirap. No? But, sana i-take natin ito sa privilege and opportunity para sundin ang Panginoon. Because when we obey the Lord, may blessings. May blessings. And one of the blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon ay strong family, better family. Di ba ba? Maraming mga pagsasama ngayon, nahihirapan sa ganitong stage, no? Or sa iba-ibang stage dahil nalilimutan po ang salita ng Panginoon. Okay? So, mga kapatid, ituring natin na ang pagpasakot natin ay isang privilege, no? To serve the Lord. No? Isang privilege na ipakita kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
And you will see the difference. Makikita ninyo ang difference pagka ginawa po natin ito mga ito. Okay? And this is also an opportunity para maluwalhati natin ang Panginoon. So isipin nyo, magsasabit ako to do the will of God. Okay? Ang pangalawa na gusto ko makita natin, hindi lamang the submission of the wife, but the affection of the husbands. No? The affection of the husbands. Anong kahulugan nito? Kung babalikan natin ang verse 25, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Okay? So, sa mga kalalakihan, no, hindi ko malimutan yung sabi ng aming friend na taga Davao. Nung dinalaw ko siya noong, ilan ba? 20 years ago. Dinalaw ko siya doon sa Davao. Kami, naalala ko, binata pa kami, nakatingala kaming dalawa sa langit, at bigla na lang niya sinabi, may dalawa lang masarap gawin sa mundo ito. Sabi ko, talaga? Ano yun? Una ay kumain. Masarap tama, masarap gawin. At pangalawa ay magmahal. Okay? Sabi ko, totoo yan. Kaya paano pagka sinasaktan na tayo ng ating minamahal? Masarap pa rin ba? Ay, ikaw, tinanong niya sa akin, ako, hindi ko pa na-experience na nasaktan ako sa akin. Kasi hindi siya nanliligoy, natatakot siya. Pero yun na sabi niya, yun daw, pangalawa na masarap gawin sa mundo ito, yung pagmahal. Pero tingnan niya natin, no, kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmamahal. Lalo na, ano po, sa asawang lalaki. Ano ang dapat natin gawin, no, sa ating po mga asawa? Ano po ang kahulugan ng love your wives o yung love po? Kung titingnan po natin sa original na pagkakasulat, yung love po dyan ay agape. No? Yan po yung pinakamataas na level ng pag-ibig. Okay? Alam po natin, may apat na klase ng pag-ibig sa Biblia. Ang una yung eros love. No? Ito po yung parang animalistic kind of love. Okay? Ang pangalawa, yung storge. Yung storge, ito yung love ng parents sa anak at ng anak sa parents. Okay? Yung phileo love, ito naman yung pagmamahal ng magkakaibigan. Okay? Walang romantic relationship. Di ba may mga ganon? Kahit opposite sex, no? Meron kang kaibigan na hanggang dun lang talaga. No? Hindi na pwedeng lampasan yung boundary na yun. Yun ang tinatawag na phileo. Ang agape love, ito yung God's love. Ito yung sacrificial love. Ito yung hindi nanghihingi ng kapalit. Ito yung katulad ng isang kanta na maging sino ka man, no, ay mamahalin ka. Yun po ang klase ng pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Sa kabila na hindi tayo karapat dapat mahalin, sa kabila na tayo ay dapat pausahan, He loved us. No? Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ito po ang sabi ng Panginoon sa mga husbands, no? Sa atin na mga asawang lalaki at sa mga mag-aasawa dito, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Okay? Ano ba ibig sabihin ng love dyan? Sabi niya, basahin niya po natin. Ready? Begin. The husband's love, lifelong commitment, and the willingness to make any sacrifices necessary on her behalf. Okay, sa mga kalalakihan, alam niyo ba ito? The husband's love should involve a deep, lifelong commitment and the willingness to make any sacrifices necessary on her behalf. Kailangan natin mag-sacrifice, no? At yung ating pong pagmamahal sa kanila, it is a lifelong commitment. Ano? Walang ayawan. Diba? So, dito mga kapatid, ay according dito sa BibleReference.com, ay ito po ang, kumbaga, kung isa-summarize natin yung love doon, no, sa Ephesians chapter 5, ay ito po ang klase ng pag-ibig na dapat na ipakita natin, iparamdam natin, no, sa ating po mga asawa. Okay? So,
ang sunod po na gusto ko makita, ito po ay magkasama, no? Model and the method. No? Hindi po natin maihiwalay yung paraan at dun sa halimbawa ng pagmamahal. Okay? So, malikan natin, husbands, love your wives just as Christ loved the church. So, napakaganda po ng paglalarawan ng Panginoon sa atin kung paano dapat natin mamahalin ang ating asawa. Katulad daw ng ating model, who is our model? The Lord Jesus Christ. How did He love the church? Sabi diyan, He gave Himself up for her. Okay? Ibinigay niya yung kanyang buhay. No? He sacrificed His life. So, kung titingnan po natin yan sa ating pong sarili, ano po ang method na dapat natin gawin? No? To express our love to our wives, no? Sa ating pong mga asawa. Okay. Gusto kong tingnan nyo dito sa verse 33, love his wife as he loves himself. Okay? So, tingnan po natin. Ang unang na pagpapakita ng pagmamahal natin po sa ating pong mga asawa, kailangan magpakita tayo ng direksyon. No? Kung na-realize ko na pagka alam mo kung saan ka pupunta, no? At itinuturo mo yan sa iyong family, that is an expression of love. Pero, pag hindi mo alam kung ano ang gagawin ninyo, no? Ito po, ang sabi nung nabasang article, pagka hindi mo alam ang direction, ibig sabihin, you are selfish. No? Gusto mo lang maging masaya. Okay? Dapat, ang number one, na makikita, no, sa ating pagmamahal, sa ating pong mga asawa, is we need to provide direction in our family. Okay? Dito po, kung babalikan natin, sabi dyan, gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ito ang plano ng Panginoon sa church, kung bakit siya namatay. No? Para maging malinis siya, para maging mabuti siya. Okay? Ito yung direksyon ng Panginoon na kumbaga ini-influence niya ang church. Kung bakit na binigay yung kanyang buhay. Para maging maayos, no? Maging mabuti itong church. Paano natin ipapakita mga husbands sa ating pong pagmamahal? No? By providing direction. The number one na dapat po na ipakita natin, no, in providing direction is let us lead our family to the Lord. Okay? Ating pong dalhin ang ating asawa, ang ating mga anak sa Panginoon. I firmly believe this morning, the best expression of love, no, sa ating pong asawa at sa ating anak is when we lead them to the Lord. Okay? Pwede mong bigyan ng mga yan ng mga regalo, no? Pwede mong dalhin yung mga yan sa iba-ibang mga lugar. Pero sabihin ko po sa inyo, those are kumbaga temporary lang. No? Yung kasiyahan na makikita nila doon, matatanggap nila doon, those are all temporary. At mabilis mawawala. No? Those will fade in time. But, no, when you lead them to the Lord, no, makakasama mo sila forever. Di po ba? Kahit na pareho kayong nakakilala sa Panginoon, yan pa rin dapat ang goal natin, to lead them to the Lord. Kasi, alam niyo po, ewan ko kung experience ito ng marami, marami sa mga babae, warrior. Di ba? Warrior, parang ang bilis, advance mag-isip. No? Hindi pa nangyayari, parang totoong-totoo na. Okay? Paano mo tutulungan ang asawa mo pag gano'n? Diba? Kaya tayo mga kalalakihan, iparamdam natin yung pagmamahal sa kanila by giving them direction.
And what is that direction leading to? To the Lord. Okay? Sapagkat lahat ng sagot sa problema natin nasa Panginoon. Okay? Sa Sunday morning na lang. Di ba? Talagang pilitin ninyo na sama-sama kayo as much as possible na pupunta sa church. Di ba? Kasi makikita ninyo, no, makikita ninyo at maririnig ninyo ang salita ng Panginoon pare-pareho. Di ba? At sabi nga sa statistics, no, 95% ng pagkatatay ang nag-lead sa spirituality ng family, 95%. Lahat ay sumusunod sa Panginoon. Yung asawa, yung mga anak, sumusunod sila sa Panginoon. 95%. Okay? Pagka yung nanay na-take over, sabi nila, 60%. Pagka yung mga anak, I think 5 to 10% lamang. Kaya napaka-importante natin mga lalaki. No? Natin mga tatay. No? Natin mga asawang lalaki. Sa spiritual growth, no? Sa strength ng ating pong family. Napaka-crucial ng role natin. No? At ito, lagi ko itong naririnig pagka may kinakasal. Lagi sinasabi ng pastor, napakadaling mag-submit ng babae kung ang lalaki ay very loving. Ayun po. At ganoon din po ang mga babae. If you are submissive, napakadaling i-express ng pagmamahal ng lalaki. Ano yan? Give and take. Di ba? So mga kapatid, kailangan mag-provide ka ng direction sa family. Kasi, pagkakaproblema tayo pagka walang direction ang ating family. Ano bang plano natin sa buhay? Diba? At kung meron itong pagmumulan, tayo po makakalaga. At saan tayo hahanap ng direksyon? Sa Panginoon. Okay? Hindi sa ating mga pinag-aralan, no? Hindi sa ating mga kayamanan, kundi sa Panginoon. Sapagkat ang tamang direksyon ay makikita lang natin sa ating Panginoon. Okay? Next ay development, no? Kailangan to express our love for our wives. No? Kailangan concerned ka sa development ng family. Okay? Concerned ka sa development ng asawa. Noong unang panahon, ang tingin nila sa mga babae ay hanggang dito lang. Okay? Mother lang. No, pangit lang ng term, paanakan lang. Hanggang dun lang, yun lang ang treatment ng mga tao doon sa mga babae. Pero ngayon, sa modern world, di ba? Realize natin na malaki ang maitutulong ng mga babae sa ating society. Diba? Sometimes, mas magaling talaga sila mag-isip. Hindi lang sometimes, many times. Mas magaling sila mag-isip, mas marunong sila kaysa sa atin. Di ba? Pero yun yan, kailangan, no, ay alam natin yung mga rules natin. Kasi the moment na mag-take over ng direction at development ng ating family ay yung wife, doon na po magkakaproblema. Then yung lalaki, mag-step back. Magkakaproblema po tayo. Okay. So mga kapatid, lalo tingin sa mga husbands, lagi nating isipin, ano kaya makakabuti sa asawa? Ano kaya ang ikakasaya niya? Dito sa part na ito, meron akong narinig na paraan, paano mo i-apply ito, itong development. At I can say I am guilty dito sa paraan na ito. Hindi ko ito nagagawa. Sabi niya, bago pa isipin ng asawa mo yung isang bagay o makita niya, gawin mo na. No? Alam niyo po, meron kaming ilaw sa bahay na parang 6 months na yata na hinihintay namin yung manggagawa, eh, hindi pa rin magawa. Sinubukan kong gawin, kaya lang hindi ko talaga alam, nakukuryente ako eh. No? So sabi ko, yung mas mabuti na yung marunong para. Pero ang sabi ko dun sa katulad na narinig ko,
Bago pa niya mapansin na bundi yung ilaw, dapat nagawa mo na. Ganun daw yung ibig sabihin ng development. No? Bago niya pa maisip, halimbawa, uminom ng tubig. Oh, tubig. Handa na. Tama niyo ako? Kasi you're always thinking, ano ba yung makakabuti? Ano kailangan nitong asawa ko? Sa mga wives dito, kung gano'n ang asawa ninyo, ano makifeel nyo sa husbands? Diba? Hindi nyo ipagpapalit. No? Talagang ipaglalaban nyo yung mga ganyang asawa. Kasi iniisip na niya kung ano yung makakabuti sa inyo. Okay? So yun po yung development. No? Lagi mong isipin, paano madidevelop ang asawa? Ano yung makakabuti sa inyo? Okay? And then, pag-uli, dito makikita natin paano ginawa ng Panginoong Kristo sa church. He gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to Himself as radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ito ang ginawa ng Panginoon sa church. Talagang in-improve niya, din-develop niya. No? Maganda dito yung radiant church without stain or wrinkle or any other blemish. So ito po, alam niyo ba mga husbands, yung ganda ng inyong asawa ay depende sa inyo. Pagka pinabayaan yung tumaba, pinabayaan yung hindi na mag-ayos yung inyong mga asawa, kasalanan natin yan. No? Salamat na lang, hindi ko problema yan. No? Sapagat yung asawa ko talagang disiplinado. No? Ako pa yung kanyang hinihila talaga. No? Kaya mga husbands, no? Mag-ikat lang tayo. Kasi pag sinabi mo ng sweetheart, parang nataba mo na. Ayun, away yun. No? Away yun. Pero kung ba sabihin yung sweetheart, mag-gym tayo. Para lumakas tayo. Di ba? Makakaano yun? Makakatulong yun. Di ko ba? So, ang point ko, dapat nasa isip po natin yun, development. At walang tao na hindi matutuwa kung yun ang goal mo to develop the person. Next, ang panghuli, dedication. Okay? We need to be dedicated. Okay, balikan natin ito. Ang sabi dyan sa verse 27, and to present her to Himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ang ibig sabihin to present her to Himself. Para sa muling pagkikita ng Panginoon at ng church, ang church ay without stain, radiant, wrinkle, or any other blemish. Ang ibig sabihin, maganda pag nagkita ng Panginoon. Ano po ang point dito? Dapat maging dedicated po tayo sa gagawin natin ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. No? Hindi, 20 years na tayo. Bahala ka, kanya-kanya na lang tayo. Bahala ka sa development mo. Hindi na kita, ikaw na bahala sa direction ng buhay mo. Kanya-kanya na tayo. No? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. No? Yun po ang ibig sabihin ng dedication. Gagawin po natin ito. Pero alam niyo mga kapatid, kung ito po ang gagawin natin, both wives and husbands, we will enjoy our marriage life. We will enjoy our family. No? Dahil ginawa ito ng Panginoon, sinabi ito ng Panginoon, para maging maayos po ang ating family. Hindi para pahirapan tayo ng dalawa. No? Hindi para maging malakas, maging matibay ang ating pong family. In closing, noon pong 1908 hanggang 1927, ito ang pinakamagandang sasakyan doon. Kumbaga ito yung top of the line doon. No? Ang tawag dito ay P-Model Ford. Yan. Ford. Yan ang noong 1908 hanggang 1927. At ito ang pinakamaraming sasakyan.
Noong panahon na yun. Ang daming nag-drive. At napaka-affordable ng sasakyan ito. Sabi nila, ang pinakamahal noon na sasakyan ay $850. So magkano yun sa peso? So ilang libo lang. Pero syempre, noong 1908, sobrang mahal na nun. One time, may mag-asawa na bumili nito. Okay? At habang binibreakin nila, tumirik siya. Tumirik siya. Sabi niya, sabi ng lalaki, ano ba naman itong ating nabili? No, parang sayang yata yung ating inipon. So lumabas siya, binuksan niya yung wood, sarap, at meron siyang mga inipon-inipon doon. No, kung paano maayos. Pero hindi na maayos. No? Kaya galit na galit siya at hinayang siya sa pera na kanyang ginastos. Sabi niya sa asawa niya, nagkamali tayo ng plano ng desisyon. Plano nila, alis sila, iiwanan nila sa kalsada yung sasakyan. May tumating na isang sasakyan, naka T4 din, at tumigil, nakasakay isang matanda. Sabi niya, anong problema mo, sir? Ang sabi po nung lalaki, ewan ko ba itong sasakyan na nabili ko? Kabago-bago, sira agad. Ang sabi nung matanda, pwede ko bang tingnan? Pwede ko bang ayusin? Sige. Sabi niya, good luck kung maayos mo yan. So merong dalang license at saka screwdriver yung matanda. Kasi niya, may inayos lang siya, may hinigpitan siya. Sabi niya, sige, pandarin mo na. At umandar siya. Umandar yung sasakyan. Nagulat yung lalaki. Sabi niya, ang galing mo ah. Kanina ko pang inaayos pero hindi ko naaayos. No? Bakit ang galing mo? And then, nagpakilala siya. Ako si Henry Ford. Ako ang gumawa niyan. No? Kaya alam ko problema niyan. Kaya mga kapatid, ngayon kung umaga, kung meron tayong problema sa ating family, meron tayong problema sa ating marriage life, let's go back to God. He knows. No? He knows how to fix it. Huwag tayong magpumunta sa ibang mga tao. Because like us, they are imperfect and limited. Let's go back to God's Word. No? Bakit po? Sapagkat the Word of God is this. Basahin naman natin. Ready? Begin. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise. Ayaw na lang. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin po pag-aralan. Amin pong karunungan, kaalaman ay very limited. Hindi namin kayang i-discuss ang lahat ng katotohanan na naandito. But my prayer this morning is yung pong napakinggan namin ay sapat para ayusin ang mga issues na pinagdadaanan namin sa ating pong family. Lord, kami po ay nagtitiwala sa inyo. Nakikita mo po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. I pray, Lord, na sa biyaya mo at karunungan, matutunan ito ng husbands and wives. Help us to love our wives, and the wives, help them, Lord, to be submissive to their husbands. Yun po ang simula para maging maayos po ang aming pong family. At Lord, ikaw po ang gumabay sa amin. Alam ko po na kalaban namin, ang diablo, he will always attack us. Give us doubts, Panginoon, para masunod namin ito. Pero Lord, salamat po sapagkat you are stronger than our enemies. Kaya tulungan mo kami na maging dependent, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Salamat sa kapangyarihan. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin ang ating song leader.